ngayon ay makukuha na namin yung passport ni Baby Pachi. Ito yung itsura ng consulate natin. Nito Spanias! Yo, Assalamualaikum mga kabayan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. And sa mga kababayan natin dyan na Bicolano, Marail na Alda po, Sendo Gabos. So ngayon ay papunta tayo ng Philippine Consulate General dito sa Dubai. Ngayon ay makukuha na namin yung passport ni Baby Pachi. Yay! So nung nakaraang video natin, nasabi namin doon na ang pinaka-earliest time na pwede namin siyang makuha or pwede nilang i-release is 2 weeks. Pero ngayon nasa alos 12 days pa lang, no? Hindi pa umabot ng 2 weeks. Pero nakita na namin dun sa website nila na pwede na siyang kunin. Ilalagay ko yung website dito, yung site, para i-check nyo yung inyong yung passport ng inyong anak. Ayan. So, madali lang naman siya. Pupuntahan nyo lang yung site and then ilalagay nyo lang doon yung full name ng anak nyo, like yung first name, middle name, and surname. And then after nun, click nyo yung search bar. Kung may lumabas na no match, ibig sabihin hindi pa ready na makuha yung passport. Pero kung may lumabas na doon, syempre pwede nyo nang kunin, no? And then at the same time, kukunin din natin ngayon yung attested na birth certificate ni baby. Nung nakaraang video, nasabi ko din yun na within 4 days pwede na siyang balikan. Pero since malayo nga sa lugar namin yung consulate natin, syempre tipid-tipid tayo sa pamasahe, di ba? Kaya ngayon na lang din namin siya kukunin kasabay nung passport. Ayan. So parang parang yung ginagawa natin ngayon ay parang sa movie. Oo, series. Yung una, 'di ba, yung unang ginawa natin ay about sa birth certificate proseso kasi nga nagkaroon tayo ng problema, so ginawa natin yung affidavit of one and the same person. Tapos yung pangalawa naman, yung pag-process na natin ng kanyang passport. Ayan. Tapos ito, pangatlo naman ay yung pag-release ng passport and pagkuha nung kanyang attested na birth certificate. Ayan. So parang series, no? So sana hindi kayo mabagot and sana makatulong yung video na ginagawa natin. And after nito, so yung kailangan nyo expect is yung pag-process naman ng visa. Ayan. So yung pag-process ng visa, again, meron lang tayong grace period na 120 days. From the time na pinanganak yung anak nyo up to 120 days or equivalent ng halos nasa 4 months, kailangan ma-process nyo na yung visa. Okay, so yun yung susunod naman na gagawin nating video. Kasi ngayon, syempre, after namin makuha yung passport, i-ready naman natin yung requirements para dun sa kukunin natin or ipaprocess natin na visa. Isa sa mga requirements ay syempre yung passport ng bata, yung attested na birth certificate. Tapos kailangan niya syempre ng picture. So kailangan niya magpa-picture na studio picture para malinaw talaga yung kanyang litrato. Tapos kailangan din syempre ng IDs ng mag-sponsor katulad ko. Kailangan ko mag-photocopy ng mga Emirates ID, labor contract, and yung aking salary certificate if kailangan. Tapos yun, kailangan naman namin siyang dalhin. It's either Amer or babalik kami dun sa hospital para dun ipaprocess. So titignan na lang namin kung magkano yung price difference nila. Kasi dun sa hospital, actually nakapaskil din naman dun, nasa 1,250 dirhams. And nagtanong-tanong ako dun sa mga kasamahan namin sa trabaho na nanganak din, nagprocess din. Same din pala yung binayaran nila kapag ka sa hospital ka magpapaprocess. And pag sa Amir, hindi pa ako sure kung magkano. So ayun, yung i-update ko sa inyo sa susunod nating video. And meron din namang DIY. Actually may sinasabi sila
na DIY. Kaya maganda minsan sumali kayo sa mga group like yung Pinay Moms UAE. Yan. Pinay Moms nga. Pinay Moms. Basta dito sa UAE yon, yung Pinay Moms. So, nag-update sila doon kung magkano. May nag-post kasi about DIY process ng newborn visa, and ang gastos lang yata is nasa more or less parang mga 800. Oo, mga 800 dirhams. So, kung makakatipid ka, dun ka syempre sa makakatipid. Pero ang problema kasi is kung tama ba yung maggagawin. 'Di ba? Medyo hassle din kasi yung pagde-DIY. Medyo ano din siya. Alam mo, 50-50 kasi nga hindi naman tayo masyadong familiar sa mga process. Pero kung magiging smooth naman yung gagawin natin and yung requirements ay naandun, baka naman kayanin natin yung DIY. So titignan din natin, no, kung ano ba yung hihingin kapag DIY yung ipaprocess natin. Titignan natin kasi masyadong mahirap mag-expect pagka DIY kung magiging tama ba yung proseso or baka may ma-reject yung ganyan. So madodoble lang tayo, no? Kung doon naman tayo sa mga service center, yun, syempre may tao talaga na magpa-process na, and mas malaki yung chance na ma-approve siya. So ganun yung gagawin natin. Mabilis lang yung biyahe namin ngayon, and kasama namin si Ate Yana. And kasama namin syempre si Mrs. Yan. Si Ate Yana ay kakagaling lang ng school, so exam week nila ngayon. And then after nito magkakaroon siya ng 7 days na vacation. So mga nagbagong subscribers natin dyan, maraming salamat sa mga nagtitiwala and nagko-comment, and yun, talagang active dyan sa ating comment section sa mga videos na ginagawa natin, and sa support din ng family namin. Maraming salamat, lalo na yung mga nasa Pilipinas. So itong mga ginagawa kasi nating video, actually hindi naman siya parang ano siya, parang seasonal lang yung magiging viewers, kasi nga syempre hindi naman lahat ng OFW is nanganganak. Hindi naman lahat ng OFWs ay nagpa-process ng birth certificate, nagpa-process ng affidavit, pumupunta ng consulate, no? So kaya hindi ko na din ina-expect masyado na yun nga, maraming marireach or magsi-search nung ganitong klaseng video na ginagawa natin. Pero just in case na merong magsi-search, no, hopefully makatulong yung ginagawa naming video. So as much as we can, ginagawa natin informative yung video na ginagawa natin para at least makatulong nga. So ayun, sana makatulong talaga. May nakausap kami dati, no, pumunta kami ng DCC sa may center point, yung kuya dun sa cashier, naalala mo yun? Kasi manganganak yung wife niya. So parang ano din, siguro baka nanganak na nga, ano. Nitong month na daw. Oo, kasi itong month na So feeling namin ng anak na, and kung mapapanood nyo man yung video na to, sana makatulong din sa inyo. Hindi ko na hindi, medyo nakakahiya kasi na baka alam mo yun, yung parang i-share mo na may video kami na ginawa, baka in case kailanganin nyo, ayan, panoorin yung gano'n. So, in case lang na mahirapan sila, sana mahanap nila yung video na ginawa natin para at least makatulong din sa kanila. And yun, congratulations din, kasi syempre blessing na magkaroon tayo ng baby sa ating family, And yung panahon, sabi sa news, no, tapos na yung summer. So autumn ba? Autumn ang nakalagay. So start na. Parang Kalain mo yun, may autumn pa. Yung sa nabasa ko lang, parang September 22, yan nga, end na ng summer season. Tapos September 23, autumn season ng UAE. So ayun, may autumn season pala dito. Pero so siguro by next month, yun, baka mag-start na rin yung winter, or baka mga earliest siguro mga November, mga ganun. So kailanganin na natin ng jacket, ganyan, kasi magiging flu season na naman. Update na lang tayo, mami, okay? Okay. Si Ana. Motion sickness. Oo. Ganyan siya. Kalimutan natin lollipop. Ganyan siya kapag ka nahihilo na. Save me. Ito ang haba ng bus. Tingnan nyo yan. Airport, nga tayo, airport bus.
Haba. Before I faint, I faint. before I faint, telling mom and papa to buy the hip hop demon hunter clothes Ay, wow. before I faint, or save me with Conde. Ayan, so update na lang mamaya. Ciao. Longest tunnel. Ganda-ganda talaga ang itong tunnel. Haba nitong tunnel nito. Kung iisipin, di ba sa atin sa Pilipinas, meron tayo yung Kabyang Tunnel. Tapos nung time nung pandemic, naalala ko, sumikat yung Kabyang Tunnel. Kasi nga, isa yun sa parang longest tunnel natin sa Pilipinas. Pero kapag pumunta ka ng abroad, doon mo marirealize na maliit lang. Ang dami pang mas mahahaba. Ang daming mga lugar sa atin sa Pilipinas na na nakakatuwa din kasi na-appreciate natin. Pero pagka pumunta ka ng ibang bansa, nasasabi mo na ay parang kalahati lang pala yun nung meron sa amin. Yan. Tapos dito sobrang linis. Mapapansin nyo malinis, walang alam mo yun, tambay-tambay or wala kang makikitang na nakahiga, no? Katulad sa EDSA, di ba, sa atin ang daming mga palaboy-laboy na nasa kalsada, ganyan. Kaya sana maging katulad din nila tayo sa Pilipinas balang araw. Hopefully maging katulad din tayo nila. Ayan. Kasi nang maganda dito, masyadong strict pero nasa lugar. Ayun yung sabi ko, strict na nasa lugar. Ayan, malapit na tayo, no? Kapag ka nadaanan na natin yung tunnel, ibig sabihin malapit na tayo dun sa consulate. Ayan. And before ko makalimutan, yung yung website na sinasabi ko para i-check. Actually, nagbibigay sila pala ng papel. Yan, yung papel na yun, yung wag nyo iwawala kasi yun yung proof nyo na nag-submit kayo, nag-process kayo ng passport ng bata. So, yun din yung magiging way nyo para makapasok syempre sa consulate. Yan. Para hindi na kayo hanapan ng appointment. Yan. Okay? Malapit na tayo. Itong consulate natin, yung paligid niya, puro mga residential to. Actually, yung mismong consulate natin, mukha siyang villa. Siya. Dati siyang villa. Mga residential. Daming dates. Bababa lang ng mga dates dito. Pero kahit may bunga yan, papansin nyo walang kumukuha basta-basta. Kasi pwede kang kasuhan kung sino man nagmamay-ari ng bahay at kung kanino nakatapat yung dates na yan. Kasi matagal daw pala yan bago tumubo, bago mamunga.
Kaya pwede kang kasuhan ng may-ari ng bahay kapag ka nahuli ka na nangunguha ng dates. And nandito na tayo. This side. Thank you so much. Dito na kami. So ayan yung ating consulate. Oh, ito yung itsura ng consulate natin. Tapos ayun yung flag natin. Let's cross the road. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Dala-dala mo pa talaga si Stitch eh, no? Daming ano, bulok na nga yung mga dates. Dito pwedeng polluted kasi Pinoy naman eh. Pinoy naman. So bumili lang tayo ng Krispy Kreme dahil hilong-hilo na kami. Nakakahilo yung biyahe namin. Siguro dahil sa init na din, ano? Ayan. So yun, tapos na kami dun sa pag-process ng passport. Nakuha na namin yung passport and nakuha na din namin yung authenticated na birth certificate ni baby plus yung report of birth. Okay, so tatlo pala yung nakuha namin, no? Sa pagkuha ng passport, gusto ko lang i-add, no? Para at least aware kayo. So, di ba i-check nyo yung website nila sa website. So makikita na doon, ilalag nyo doon yung full details ng anak nyo. Tapos makikita nyo kung available na for release yung passport. Huwag nyong kalimutan at least mag-screenshot nun. Bakit? Dahil kakailanganin nyo po na i-present yung reference number as proof na for release na talaga yung passport ni baby. So pagdating doon, pagdating namin, pumunta kami sa Hall C. And then after namin dumiretso kami dun sa release ng passport, nasa bandang dulo yun. And then yan, hiningi yung reference number, hiningi din yung Emirates ID. And then after nun ay yun na, nirelease na yung passport. Kasama na dun yung report of birth and kasama na din dun yung authenticated na birth certificate ni baby under ng MOFA. Yeah. So authenticated na siya. So ibig sabihin, pwede na siyang ipa-process for visa.